Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing Kumusta mga kaprakti? Sobrang tagal na pala akong hindi nakakapag-upload. At dahil dyan, humihingi ako sa inyo ng paumanhin. Dahil sobrang busy talaga sa nakalipas na 3 buwan ng buhay ko. Ito ay dahil lumipat ang Praktisado Gym ng ibang pwesto. O tip muna sa mga gusto rin ng ganitong negosyo. Malakas naman dito sa dating pwesto. Pero may nakita tayong mas magandang oportunidad na mas magandang pwesto. Ang gym business talaga ay pwesto o lokasyon ang pinaka-importante. Kahit bakal gym yan at tama naman yung gym rate, sigurado yan, dadagsain ka. So wag na nating pahabain pa. Yan ang dahilan talaga kung bakit hindi ko maharap ang vlogging. Ang hirap palang maglipat ng ganitong karaming equipment. Anyway, ang topic natin ngayon ay maaari bang sukatan ang muscle soreness o yung tinatawag na pananakit ng muscle pagkatapos mong magbuhat. Sukatan ba ito sa paglaki ng muscle? Ibig bang sabihin kapag sumakit ang muscle mo, sure na, nalalaki ang iyong katawan? Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! I'll be number one, working hella hard until I Ang pananakit ng muscle ay tinatawag na delayed onset muscle soreness o muscle soreness sa pinakasimpleng salita. Nararamdaman ito 1 hanggang 3 araw pagkatapos mo magbuhat. Karamihan sa mga baguhan natatakot dito dahil akala nila napilayan na sila o na-injury na sila dahil sa kanilang pag-workout. Normal lang yan na maramdaman lalo na kung ikaw ay beginner dahil maninibago yung katawan mo dahil nagbuhat ka ng mabigat. Maging sa mga matagal nang nagbubuhat, nakakaramdam din sila ng DOMS dahil marahil sa hirap na ginawa nilang workout program o dahil sa sobrang bigat nito. Pero hindi maaaring maging sukatan ito sa paglaki ng iyong muscle dahil may prosesong sinusunod sa pagpapalaki ng katawan. Hindi pwedeng puro buhat ka lang. Dapat may kaakibat itong proper nutrition at sapat na recovery time. Kaya tayo nagkakaroon ng muscle soreness ay dahil nasira o napunit yung ating muscle dahil nag-workout ka o tinatawag ding muscle tissue damage. Ibig sabihin na damage yung muscle mo kaya masakit ito. Oo, maganda yan dahil tinamaan talaga yung muscle na gusto mong palakihin. Pero lalaki lang yan kung kakain ka ng tama at makaka-recover ito ng husto. never give up, never slow till I finally prove it. Never Paano ba yung pagkain ng tama? O ano-ano ba ang mga dapat kainin para lumaki ang muscle? Una, ang protein o protina. Ito ang pangunahing nutrisyon pagdating sa muscle growth. Dahil lang totoo, ang muscle ay tinatawag na protein. So, kailangan mo talagang kumain ng mga pagkaing mayaman sa protina. Gaya ng itlog, manok, baka, isda, kahit baboy, o kahit anong klase ng karne. Protein yan. Pero meron ding protina na mula sa halaman, gaya ng soya, munggo, malunggay, mani, at iba pa. Pero mas mainam na mas i-priority ninyo ang mga protina mula sa mga hayop dahil ito ay nagtataglay ng amino acids na wala sa mga protina mula sa halaman. rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Kailangan nyo rin ng carbohydrates o carbs gaya ng kanin, kamote, patatas, pasta, at iba pa.
Hindi man direktang nagpapalaki ito sa ating muscle, pero ginagamit natin ang carbohydrates bilang source of energy. Ibig sabihin, ang carbs ay nagsisilbing lakas natin sa tuwing tayo ay nagbubuhat. Kung kulang ka sa carbohydrates, natural. Hindi mo makukuha yung 100% na lakas mo. O di kaya ay madali kang mapagod. Imbis na 1 oras kang magbubuhat, 30 minutes pa lang, suko ka na. Maaaring dahil yan sa kakulangan mo sa carbs. Ang fats ay mahalaga rin, gaya ng mani, avocado at iba pa. Makakatulong din ito bilang karagdagang source of energy mo. So nagbuhat ka na, tapos nakaramdam ka ng DOMS, tapos kumain ka ng tama. Ang dapat mong isunod ay yung muscle recovery naman. Ang muscle recovery ay nakukuha natin o nangyayari yan sa tuwing tayo ay natutulog. Kahit sabihin mo pang may muscle soreness ka o tama yung workout program mo at nakakain mo ang mga pagkain para sa muscle, pero kung lagi kang puyat o kulang sa tulog, mabagal ang muscle recovery. At kapag ganyan, mabagal din ang paglaki o baka wala talagang paglaki ng muscle. Ganito kasi yan mga kaprakti. Halimbawa, nagbuhat ka ng chest sa Lunes. Mga Martes hanggang Huwebes, masakit ang chest mo niyan. Kapag sapat ang tulog mo, minsan Huwebes pa lang, fully recovered na yung muscle mo eh. Kung puyat ka lagi, maaaring Sabado o Linggo pa, magiging fully recovered ang iyong chest. Ang problema, naka-schedule ka ulit na mag-chest ng Friday. Imbis na nasa recovering period pa yung chest mo, ay sinira mo ulit ito dahil chest day mo eh. Hindi talaga lalaki ang chest. Dahil hindi pa nga magaling, binanatan mo ulit. Tapos ganun lang, paulit-ulit lang yung cycle. Tapos magtataka ka, bakit hindi lumalaki yung katawan mo? Ito ay dahil kulang ka sa recovery time o kulang ka sa tulog. Para sa akin, 7 oras na tulog ay sapat na. Pero kung masigit pa dyan, di mas mabuti. Ang muscle soreness ay hindi ibig sabihin na walang silbi. Mahalaga ito dahil kahayagan na nasira yung muscle tissue. Pero hindi ibig sabihin na lalaki yung muscle mo niyan. Unang proseso pa lang yan o unang hakbang pa lang yan. Dahil ang dapat mong isunod na gagawin ay ang pagkain ng tama at matulog ng sapat. O paalala lang ha, ang paglaki ng muscle ay hindi instant. Hindi yung 1 week ka pa lang nagbubuhat. Gusto mo may resulta agad. It takes time. It doesn't happen overnight. Ika nga, maging consistent ka sa pagbubuhat, pagkain at tulog, sure yan, lalaki ang muscle mo sa pinakamabilis na panahon. O paano mga kaprakti? Hanggang sa muli, God bless! Get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to